Okay, good afternoon. So, ngayon ay April 17, day 98 na aking learning journey sa C++ tutorial. So, tara, continue tayo. So, yun, kahapon, diba, na ginawa ko yung setup or pag-build ng program flow dito sa Guess the Number game. Nga pala, hindi ko pa pala ito na-commit. So, commit muna natin para panibago na naman. Part 2. Build the program flow using OOP pattern. Yeah. Yan. Ay, siguro maganda ilagay ko rin yung para yung tutorial link ko. Teka lang, pause ko muna. Ayan, so nakuha ko na yung video link para sa tutorial. Wait lang, i-update natin to. Git commit amend YT. Ayan. Push tayo. Okay. So, ito na yun. Doon na yun. Dito na yun. Kung gusto niyo pa makita, dito na yun. GitHub sa nating guess the number. So, yan. Dito na. Ayan sa commits. Kaya dapat marunong din kayo sa Git flow. So, ito. So, yung YouTube. Dapat dito pala, hindi ko nalagay yung kahapon. Sige, okay na. So, mga susunod na tutorial. Okay, so yung gawin ko na ng method yung easy level. Wait lang. Parang gusto muna ko ilagay yung menu dito, display menu, get user input. Yung base, abstract kasi itong base eh. Abstract ba ito? Oo. So maglalagay ako ulit ng isa pang class para kasi gamitin natin itong abstract na to. So base.edge base.edge base.edge. So sa base lang naman ang lang dito is kailangan ko lang dyan ay dito pala yung isang base. Ito yung public virtual, ito yung pang abstract niya, std string. So lahat ng gagamit ng base dapat i-implement tong method display menu. So dito yun kay game, pinakauna natin yan. Base notice view. So kung wala ito, tanggalin ko muna ito. Wala muna nito. Tapos wala muna tayong display menu. I-compile natin. Ayun, may error tayo sa public base.
expected class name. Ay, hindi ko pala ata na include base. Yan. Diba na-include ko na, so ngayon nagreklamo na siya. Unimplemented pure virtual method display menu. So yun ito. So kapag may abstract tayo, so kailangan pala, pag ginamit yung base na class, kailangan mo mag-generate ng method na display menu. Kasi dito sa base mayroong abstract method. Okay? So yan, okay na yun. Yan. So, okay na yan. Goods na tayo dyan. Oh, nawala yung display menu. Ay, hindi ko sini-out. Sana yun? Hindi na si-out dito sa part na to. Display title. Sabihin display title. Ay, doon nyo sa view. Display menu. Get user input. O, pagka-display menu, may user input. So, kailangan ko rin ng user input. Sige. So, lagyan ko na rin dito ng get user input. Pero void lang siya. Void naman nandito eh. Ayan. Get user input. Ayan. Ayan. So, next. Ito na tayo sa easy level. Sa easy level, ang gagawin ko is mag-generate muna ako ng 3 numbers na random. Si computer mag-generate. Parang natin si ChatGPT dyan. Nagamit tayo dun ng vector na lang. Vector na int. Ay, GPT. Magtuhingi muna tayo ng tulong. In C++, I want to generate 3 random numbers and store it in a vector int. Yan. Sure. Random. Main. So, yan. So, ito na yung method. So, random to create a random number generator engine from ayan. So, uniform int distributor. Kakaiba yung random niya, no? Parang hindi ko trip. Can you is there any alternative? Sa time. Ito, sa time. Ay, ito, mas madali. May ito na pala. Ang hirap pa sa kanya eh. Pag ganito pa oh. So, dito ang kailangan lang is vectors, titilib, tsaka time. Ito na, srand. Vector int. Random numbers. See the random numbers generator. Ito kailangan parang mag-assign. Ito ba yun? Seed, okay. Vector int random numbers. Generate 3 numbers between 100. Sige, magsiset lang ako ng between 1 to 100. Yun na lang naman yung ano. So, take okay na ako dito. Yan, sige. So, gagawin natin siyang method, no? Kailangan ko tong steadily. Sa game. Or yan na lang. Tapos
easy level. Yan, okay. So, SRAM. Ito yung generate natin ng random numbers. Ito kasi dito. Meron akong gustong i-try pa. So, how to check if the random number is duplicate. Using convert ano? Sige, mag-generate muna ako ng tatlo. Sige, tara, code na tayo. So, easy level. Dito ko saan ko ito ilalagay. SRAM. Isisita. Dito ko. Kung lahat may ganyan. Hindi, ilagay ko muna itong isa bago ako mag-refactor. Kailangan ko ng set ng random numbers. Dahil sa easy level ay so while, nag-while na siya. It's less than 3. Hindi, random lang muna ako. At tapos ngayon dito sa part sa nen, so may for loop. May for loop na lang. So tatlo lang. Generate mag-generate siya between 1 to 100. Ito yung code na to para mag-generate ng 1 to 100. Tapos ilalagay sa vector. Yung vector para siyang linked list. Para siyang container na array na rin siya, pero yung size niya is hindi fixed, so dynamic. So yung gusto ko sa vector. Vector int yan. So meron tayong array na integers na vector siya. Push pa, okay. At sige, print lang muna, i-print para malaman natin kung ano yung output. Okay. Ay, exit. Vector. Hindi ata siya std. Hindi ko ba alam kung std ba yun siya. Oh. Tapos ito wait lang. Hindi siya support sa for loop na lang rin. See out. Random numbers. Right. Sana.
Wala pa. Ay, vector. Wala ata ka nalagay nito. Wala ata ka nalagay na vector dito. Oh, wala nga. Kaya pala hinanap niya. Okay. Ayun. Okay na. So, easy. Yan. So, ito. 8, 66. 67, 66. Ulit daw. 8, 56. So, may chance to mag-duplicate eh. So, avoid duplicates. Pero ito gagawin ko itong while. Palitan natin siya sa while. Siguro dumugdo tayo. Mag-generate na agad. Tapos siyempre una mag-random na. So una mag-random. Tapos dapat dito i-check kung existing na. So kailangan ko mag-loop dito. For tayo. So int I, pero I equals random numbers that size. Tapos ang ano dito is meron akong ditong duplicate false. Tapos if random numbers that I is equal to random number, then duplicate true. Tapos break na. Lagyan natin siya ng kasi dalawang line. So yan, lagay ko na lang sa method maya. So ito yung pang checking if the random number already generated or already exists. Ayan. So pag if duplicate, if not duplicate, then pwede na natin siya i-add sa random numbers pushback. Random number. Yan. Random numbers. Tapos si while, dahil tatlo lang, may counter ako dito na int counter was 1. So 1 agad. So if while counter is not equal to 3, or while counter is less than or equal to 3. Pag 3 kasi pag na-counter pa, 4 na siya. Ayan, okay na yan. So tapos pushback na. Kapag not duplicate, dito lang tayo mag-counter. So pag pushback, then counter plus natin. Ayan.
Bago lang magdagdag yung counter kapag naglagay tayo ng bagong number. Kasi pag duplicate, walang counter. So, babalik lang. Yung counter still pa rin. Kunyari, number 2, tapos nag-duplicate. Uulit sa pag-random. So, yung counter is still number 2 pa rin. So, print ko muna. Error tayo kasi wala tayong semicolon. Pambansang error. Easy. Yan. Isa pa daw. Wala namang error. So, hindi na naman. Wala, okay na. Hindi na nagdo-duplicate naman, no? Okay, so pang goods naman. Kasi hindi natin hindi. Tignan ko kung may pumapasok dito. Puts. Nasanay sa Ruby, See out. Duplicate. Tapos ano yung na-duplicate? Tingnan ko daw. Nag-duplicate ka na. Yun. Kita nyo? Nag-duplicate. So, 31, 31. So, yun. Dumaan dito. Kasi pumasok yung method. So, gumana tong method na to sa pag-check ng duplicates. So, duplicate true, not duplicate. Nag-generate na siya ulit. So, okay. So, nagkaroon talaga ng duplicate. So, ang mangyayari niyan kung di ako naglagay ng ganitong method, ang mangyayari is magkakaroon ng dalawang 31. Yung sa 45 magiging 31. So, dalawang 31. So, which is pangit. That puro unique numbers. Okay, so yan. Talaga natin. So, gumana. Okay. Encounter is run. Then so random. So get random numbers. Find srun. So, gawin ko na itong method. Dapat magre-return siya ng vector din. So, dito ko muna. So, std vector int std vector int generate random numbers, range random numbers. So, siyempre kailangan ko to. Ito yung buong kukunin ko. Yan. Yan yung buo na yan. Kasi isi-share natin yan sa Medium. Diba? So, random numbers. Tapos, i-return natin dito is yung si random natin. Random numbers. Kasi siya yung vector. Papansin nyo yan, no? So, dapat kung ano yung in-specify natin na data type, doon yung i-return natin. Pag void, wala. Okay? So, dito kailangan ko ng size kasi ang easy natin is tatlo. Pag medium na lang medium 5 or 7 pag hard 15 na lang. So, int limit.
So, ito yung limit. Yan. So, limit na mararandom siya. So, ngayon, kailangan ko para mag-define nito. Define ng random numbers. Okay lang yan kahit pareha sila ng variable basta nasa loob na sila ng method. So, local variables yan. Equals generate range. Yan. Tapos ilalagay ko, kasi easy level to, 3 lang. Okay? So, yan. So, dapat same pa rin to, no? Subukan natin. Dapat same pa rin. Okay. Easy. Ayun. So 3, di ba? Okay. So, ito, gawan ko rin to ng ng method. So, siya ay void din siya. Sige, void display range numbers. Display random range numbers. Dito, ang ipapasa natin is yung vector, which is random numbers. Siyempre, ilalagay ko na ito siya dito. Yan. Kailangan ko ba ng size? Hindi na, kasi ito na yung size. Dot size. Yan. So, kailangan ko pa bang... Hindi ko na kailangan ito. Yan. So, display range numbers, random numbers. Yan. Okay? So, try ko ulit ha. Okay. So, easy level. Okay. Ngayon, kailangan natin ito lahat sa medium. So, sa medium ay 7. 7 sa hard ay 15. O, ganyan lang. Kaya nag-refactor tayo agad kasi gagamitin ko na yung siya dyan. So, subukan natin ha. Sa medium, 7 yun, di ba? So, yan, 7. Ito yung mga range na number na hulaan. So, ipapakita ni computer yan, tapos pipili ako. Kunyari, 62. Tapos nag-generate ulit si computer ko ano yung, kung tama ba yung magmamatch yung yung kung hinulaan ko ay 62. Dapat si computer pag nagkuha siya ng nag-pick siya dito ng isa sa mga numbers na to. Kapag tumama yung hinulaan ko, panalo ako, pero kung hindi, panalo siya. Ganun. Yung sa hard naman, 15. So, ayan. Maganda, mayroong dito saan ba? Pag display, mayroong stdc out tayo dito. Tapos dito. Ayan. Ayan. So, ba't may space? May space pa. Yung last kasi. So, ilagyan ko na ng space. Ano ba tingnan? Ayan, sige, okay na yan. 30 minutes. Tapusin ko ba isang oras? Ano ba sunod dito? Wait lang. Sige, tuloy ko na lang. So, dito,
Dito tayo mag-scan ng enter. Ano ba yung nakalagay sa readme dito sa akin? After mag-random. Wala namang paano. Sige. So, enter your guest number from ito from dapat dito ko siya i-print. Subok. Ay, sorry. See out kasi yun eh. See out tayo dito, no? Dapat string. String tayo, string. Random numbers. List. Display. Ano ba? Display random numbers or random numbers display? So, itong una. Tapos dito, plus lang. Concatenate lang natin yan. Plus na rin yan. Tapos ito, plus na rin yan. Ano, diba? Walay ko na lang para mas maano na. Mas return natin. Ginawa ko lang siyang string na. Para pwede ko siya ito, ma-see out dito sa part na ito. Error. Int. So, int siya. So, gawin natin siyang to string. Ay, may to string ba? std. Okay. Yung error. Dapat daw to string. So, goods na. Yan. Enter your guest number from. Yan. So, sa ako nalagyan ng mga pa effect. Yung function muna ako. So, lagyan natin ng /n/t. Yan. Enter your guest number from 1 to 10. So, dito gusto ko lagyan ng ng color. Color ba yun? Mga colors natin dito. ANSI pala. ANSI color green. ANSI reset. Yan, ito. Enter your guest number from 342940. So, syempre, mag-scan tayo dito. So, saan ko ba ito ilalagay? Number din. So, int, ano ba yung sa variables na lagay ko dito? User guest. Sige, user guest. So, std cin user guest. Ngayon,
Tanong natin si GPT, paano mag-random doon sa random na yun? paano mag-random doon sa random na yun? Loko nga. How to random on the random numbers. If you want to random select one of the generator, you can use another random generator to select an index from vector or numbers. Here's how you can modify. And it is the ito sa size. So kaya nga. Ito na pala. ito na yung kailangan ko. So dito diba, int random, siyempre lalagay ko na siya dito. Mga int, diba? Ano ba yung sa, ano natin? Computer chosen number. Ito yun. Random numbers, size, random index. Ayun. So, kailangan ko ng random index. Mas trip ko yung ano camel case ba to? Sa mga variables kasi hindi naman siya method kaya para ma-identify ng mga ano. So random index, random size, generate. So dito na ako agad kukuha kung anong index. So yan. Tapos pagkapili niya hindi, sige. Pumili na agad siya computer chosen number ba? So dito nagpili na agad siya si computer. Tapos pipili ka na lang. So ganun yung ko. Pag random niya pili na agad mag-random na agad tapos pipili na agad tapos ikaw tapos ngayon ikaw pipili ka lang sa'yo. So if user guess is equal to computer chosen number, std cout, you win. Yes, std computer wins. Nice, man. Okay. So, try. Sa easy one. Random index. So, ito pala mga random numbers ko. Dapat naka random numbers. Ayan. So, ito na yung buong code. Yan na. Try natin. So, easy. Enter guess number from 13. Diyan nakapili na si computer dyan So, 49. Oh, you win. Wow, panalagot ako. Easy. Ulit. Easy. 90. Ulit sa gitna. Tingnan natin kung bias, kung laging nanalo kung laging siya nag-random sa 90. Computer wins. So, huwag sabihin, diba? Padalo sa computer dun, Isa pa. 78. Computer wins.
O, diba? Lupit. Easy lang yun, ha? 56. Computer wins po. Anak ng tipak ko lang. 33. Wala, computer wins pa rin. Easy pa lang to, ah. Dahil pag easy, dalawa lang, no? Nga, dalawa lang. Okay na yan. Easy. Easy pa yan, no? 63. Panalonin mo rin ako. Lo. Consing 80. You win. Okay, nanalo ako. So, diba? Easy pa lang yan, ha? Pero tatalo ako. So, ibig sabihin, gumagana yung code na. So, yan, ito. Ito yung buong code na ito. I-apply na rin natin to dito. Actually, nagbago lang dito ito, eh. No. Sa generate. So, yun ang gagawin natin. So, ano ba yan? Easy level. Saan ba ito galing easy level na to? Ito, easy level. Okay. So, meron pa, mag-generate pa ako ulit ng another method dito. Maggawa pa ako ng isa pang method. Which is start the battle. Play. Oh, hindi. Play na lang. Play now. Play now? No play. Ano bang ano? Start guessing. Ayan. Pwede na yan. Tapos dito yung int limit, no? Limit. Mga int limit sa pag-generate. So, kukunin ko to ulit. Yan. Tapos, limit ay dito. So, yan na siya. Ngayon ay goods naman lahat. So, start guessing number. Limit, just 3. User versus start the game. Start the game na lang. O start. Pwede naman start na lang, no? Para okay naman. Start. Start. Tapos dito sa medium 7. Sa hard. Tapos agad. Pa isang oras eh. Pa isang oras ka na yan. Or ako nga. 15. Ayan. May hard medium na agad. Sa medium. O, diba? So, na-reuse na natin yung buong code na to. Limit na yung pinalitan. Tapos as is na. So, 40. Ang hirap nito. 60. Computer wins. So, hard. Today hard. Up. Puga. Hard na talaga. 24. Computer wins. So, yun. Yun. Talo. Sa easy. 64. Okay, nanalo. Hay, ang easy na ata ko eh. So, yun. Ano, may, siguro bukas, computer wins. Lagay tayo ng ANSI color red. Tapos ANSI color reset. Siyempre sa atin green.
Easy. 88. Oh, you win agad. Yung maganda. Easy. 19. Computer wins. So, talo agad. So, ayun. Ito na muna sa part na to. Bukas, may gusto pa kayo dagdag. Siyempre dapat meron siyang yung trial. Siguro parang ano ba siya? Sa unang attempt kung dapat meron silang tawag doon. Kumbaga kung sino yung unang tatlong panalo, 'di ba? Tatlong panalo. So kunyari, panalo siya ngayon. So maglalaban kami ulit. Tapos sa pangalawang laban, nanalo ako. So may isang panalo na ako. Ayun, parang kasama ka tatlo. So siguro mga aabot to ng 5 turns. Mag-loop lang siya. Tapos kung bago mag-computer wins, yung kung sino yun, naka 3, yung ganun. So, kasi ngayon, di ba, isa-isa pa lang. So, kada isa lang. So, 48. So, tapos agad yung program. So, pangit naman yung ganun, hindi naka-charge. Sige, so yun. I-push, bukas ko na i-push. Sige, push ko na lang ngayon. Ay, kasi hindi ko pa ito na-refactor. Sige lang. Bukas ko na i-refactor. Ipangalagay ko to dito sa ito na lang kayo sa taas na to. Dapat nga ito na lang sa easy level start na lang agad. Ay, sige lang. Mas maganda yung may pangalan para hindi nakakalito, no? Easy level hard start 3. Okay na yan. Teka lang. Sige, bukas ko na lang to i-push pagka-start ng bagong tutorial. Okay? So, ganito na lang. So, bukas ulit. Thanks. Bye.